Maraming lalaki ang nagkukunwari lang na masculine sila. Ngunit ang totoo, hindi talaga nila naiintindihan ng mabuti kung ano ba ang true essence of masculinity. Akala nila na kesyo astig ka, maraming babae, at may mga tattoo, masculine ka na agad. Ngunit ang totoo, maskara lang lahat ng yan para pagtakpan ang tunay mong kahinaan at insecurities sa katawan. Fragile masculinity ang tawag dyan dahil masyado mo itong pinipilit na para bang may gusto kang patunayan sa tao. Nakakaawang behavior yan. Kaya sa video na ito, ilalahad ko sa iyo ang 10 bagay na hindi nakakamasculine tingnan sa isang lalaki. At sana naman, pagkatapos mong panoorin ang video na ito, itigil mo na yung pagpapatawa mo dahil nagmumukha ka lang clown sa harap ng lalaking may totoong masculinity. Just don't forget to like and subscribe for more hardcore content like this. Let's begin. Number 1. Cheating. Ang lalaking hindi mapakali sa isang babae, mahina yan dahil hindi mo kayang magtayo ng isang solid na relasyon. Patuloy ka lang sa cheating habits mo dahil isa ka lang bata na naghahanap ng tunay na kalinga ng isang ina. Kinulang ka sa pagmamahal, iyan ang totoo. Kaya ngayon, hinahanap-hanap mo ito sa iba't ibang babae. Tama ako, hindi ba? Sabik na sabik kang maramdaman yung kalinga na hindi mo naramdaman noon. Nakakaawa ka naman. Ang tanda mo na, asal bata ka pa rin, tapos akala mo nakakamasculine ang cheating? Mangmang, nag-cheat ka dahil maraming kulang sa pagkatao mo. Iyan ang totoo. At dahil dyan sa katangahan mo, akala mo mahanap mo ito sa kung sino-sinong babae sa kalsada. Hindi yan masculine, iho. Para ka lang batang naghahanap ng kalinga mula sa iba't ibang babae. Nakakaawa ka. Number 2. Bad habits. Na-brainwash na ang mga kalalakihan sa pag-aakala na ang paninigarilyo at pag-iinom ay nakakamasculine tingnan. Mga kulang talaga sa talino. Masculine bang matatawag ang lalaking alipin sa sarili nitong bisyo? Tuyo na ang utak mo sa usok at ubos na ang atay mo sa alak. Masculine pala yan? Kakulangan sa talino ang tawag dyan. Alam mo nang masama sa kalusugan, ginagawa mo pa rin. Kesyo astig daw, kabobohan yan, iho. Isa kang uto-uto. Masculine bang matatawag ang unti-unting bulukin ang sarili mong katawan? Tuyo na kasi ang utak mo sa kakahit-hit ng usok, kaya hindi ka na makapag-isip ng maayos. Hindi lang yan sa sigarilyo at alak. Kung nagpapaalipin ka sa kahit anong bisyo na alam mo namang nakakasama sa iyo, hindi ka masculine, iho. Isa kang tanga at mahinang nilalang na walang kakayahang ayusin ang sariling buhay niya. Nakakaawa ka. Number 3. Multiple partners. Ito ang gustong-gusto kong pag-usapan. Sa mga babaerong tigang na lalaki dyan, makinig kang daga ka. Tingin mo masculine yung ginagawa mo? Kahinaan yan, mangmang. Dahil wala kang bayag na sumugal sa totoong commitment. Hindi mo kayang mag-commit sa isa dahil alam mong mahirap at ayaw mo nang mahirap kasi nga mahina ka. Isa ka lang iyaking bata na gusto'y sa kanya lang lahat ng atensyon. Nakakaawa ka naman. Kaya ka nung bababae dahil punong-puno ka ng insecurities sa katawan at patapon niya ang buhay mo. Sino ba ang umunlad sa pambababae? Di ba wala naman? Lahat nasisira ang buhay dahil sa pambababae. Imagine mo, sa sobrang hina mo, naging uto-uto ka sa mga babaeng yan, sunod-sunuran ka sa malalansang tahong. Dahil ang totoo,
Wala kang self-control, kaya ka nambababae. Tama, di ba? Tapos tatawagin mong masculine ang sarili mo? Tumigil ka nga. Isa kang malaking kahihiyan sa ngalan ng mga tunay na lalaki. Alam mo ang dapat mong gawin? Magpa-check up ka dahil ang lansa na ng amoy mo, kadiri. Number 4. Emotional outburst. Ang lalaking hindi kayang kontrolin ang sarili nitong emosyon ay dapat itali sa malaking bato at ihulog sa dagat. Dahil kalaunan, kapag napabayaan yan, magiging salot lang yan sa lipunan. Magiging isa lang yang kriminal at mapapabilang doon sa mga lalaking pinatay ang sarili nitong asawa at mga anak dahil walang emotional control. Kapag nagpadala ka sa emosyon mo at nanakit ka ng babae, bitay dapat ang hatol sa'yo. Kaya hindi ako pwedeng maging presidente dahil kawawa ang mga ganitong lalaki. Gayunpaman, sa oras na magpadala ka sa emosyon mo, diyan mo sinira ang buhay mo at dinungisan mo pa ang pangalan nating mga kalalakihan. Isa kang kahihiyan sa ating kawan. Bawal dito ang emosyonal, hindi ka nabibilang dito. Number 5. Looks obsession. Sa panahon ngayon, pati mga kalalakihan, nagiging obsessed na rin sa mga itsura nila at akala nila masculine itong tingnan. Napakatindi. Dinungisan na nga, babaluktutin pa ang kahulugan ng masculinity. Ikaw ba yung nagsasabi na itsura lang ang habol ng babae sa lalaki? Na sa looks lang sila bumabase? Bakit pinapanood mo ito nang wala kang make-up? Hindi ka ba nahihiya? Ang pangit mo. Nasaan ang make-up mo? Tingnan mo itsura mo sa salamin. Kailan mo ipaparitoke yan? Total obsessed ka masyado sa looks mo, hindi ba? Mag-ipon ka na, malay mo, ikaw na pala ang susunod na Sanderford. Ako na ang naaawa para sa iyo dahil mukhang hindi ka na talaga matututo. Number 6. Cry baby. Kapag sinabing cry baby, ito yung mga lalaki na feeling masculine pero kapag sinubukan mo kung matigas nga, tatakbo sa kuya at magpapakampi. Hindi lang yan limitado sa mga kuya. Kasama dyan yung mga corning gang member na hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila kapag mag-isa na lang sila. Kaya't ang gagawin nila, tatakbo sa mga tropa nila at doon magpapaawa na akala mo'y mga batang inapi, mga clowns. Kung isa ka sa tinamaan sa sinabi ko, huwag ka nang umilag. Sapul ka niyan kahit saang anggulo. Nakakahiya ka, iho. Lalaki ka pa man din. Tapos tatawagin mo pang masculine ang sarili mo. Pero kapag mag-isa ka na lang, hindi mo na kayang protektahan ang sarili mo. Nakakaawa ka. Kaya't wag na wag kang aalis sa likod niyang mga kuya mo. Dahil sa oras na maiwan kang nag-iisa, tanggal yang basura mong pagpapanggap. Number 7. Complaining. Matagal ko nang nailathala sa channel na ito na ang pagrereklamo ay kailanman hindi nakakamasculine tingnan. Subukan mong humarap sa salamin habang nagrereklamo ka. Masusuka ka na lang sa makikita mo dahil marirealize mo na nagmumukha ka na palang babaeng nagme-menopause. Kadiri, hindi ba? Lalo't lalaki ka pa naman, tapos asal ganyan ka. Tandaan mo, ang totoong masculinity, hindi niyan alam ang salitang reklamo. Dahil kumikilos yan ng may obligasyon at responsibilidad. At syempre, para sa iyong reklamador, masyadong malalim na ang salitang obligasyon at responsibilidad. Dahil wala ka niyan,
Ang gusto mo lang ay magliwaliw at magreklamo kapag nahihirapan ka na. Isa kang kadiring bata. Number 8. Underdesaya. Akala ng henerasyon na ito na masculine ang magpasakop sa asawang babae. Ngunit mali yan. Kagagawan yan ng demonyo. Dahil ang nasusulat, babae ang dapat magpasakop sa lalaki. Kaya kung under ka ng asawa mo o partner mo, ibig sabihin lang, isa kang mahinang lalaki. Diyan palang bagsak ka na agad sa masculinity. Bagsak ang leadership skill mo at wala kang kakayahang mapasubmit ang partner mo sa'yo. Nasaan ang masculinity dyan? Isa ka kasing simp na sunod-sunuran sa babae. At kung pamumunuan mo man ang partner mo, wala ring silbi kung kupal kang lalaki na hindi alam kung paano ang tamang pamumuno sa babae. Strong and wise leadership ang hanap ng babae. Hindi isang kupal na dominanteng puro bisyo lang at walang silbi sa buhay. Kakawawain mo pa ang babae dahil sa kahinaan mo. Number 9. Gaming obsession. Marami ng lalaki ang nalululong sa paglalaro ng online games ngayon. Coping mechanism kasi nila ito. Sa online games lang kasi nila nararamdaman na malakas sila, na maganda ang katawan nila, na legendary sila, na magaling sila. Dahil sa totoong buhay, wala sila ng mga yan. Nakakaawa, hindi ba? Ganyan din ako dati. Hanggang sa mapagtanto ko na puro kalokohan lang ito. Ang tunay na laban ay nasa totoong mundo, wala sa screen. Kaya't nang ma-realize ko ito, nagbasya akong talikuran na ang online world at sa real life na magpa-level up. Ngunit hanggat hindi mo naiisip yan, hindi ka makakaalis dyan sa online addiction mo. Lumalakas ka sa peking mundo, pero sa tunay na buhay, isa ka lang talunan. Number 10. Swingers. Kapag sinabing swinger, ito yung mga daga sa kanal, yung mga lalaking pasok lang ng pasok sa malalansang butas. Matitinik daw sila sa mga chicks, marami raw silang mga babae, at astig daw ito. Ito raw ang definition ng tunay na masculinity, ang pagkakaroon ng maraming babae. Nakakadiri ka. Gawain lang yan ng mga cheap na lalaki. Mga lalaking walang kaplano-plano sa buhay at gusto lang ay kumarga ng kumarga. Mga lalaking halos patapon na ang buhay, nangangamoy malansa na ang utak dahil walang ibang nasa isip kundi tahong. Napaka-cheap mo naman. Hanggang dyan ka na lang ba? Wala ka ng ibang gustong gawin sa buhay mo kundi kumarga ng kumarga. Napaka-mediocre mo mag-isip. Ang layo mo na nga sa Diyos, hindi ka pa marunong maawa sa sarili mo. Ipagpatuloy mo lang yan. Tutal sa ganyan ka na lang naman kumukuha ng saya para hindi ka magpakamatay sa lungkot, hindi ba? Nakakaawa ka. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawal.